Ozempic, for sure narinig nyo na yan. Parang malaking tanong, isa ba tong miracle drug para pumayat o isa lang mamahaling gimmick? Yan ang alamin natin ngayon. Imagine this, pumayat ng 1 hanggang 2 kilo kada linggo. So sa isang buwan, posible ang 4 hanggang 8 kilo. Grabe, diba? Pero paano ba talaga ito gumagana? Let's break it down. Okay, so unang-una, para siyang naglalagay ng slow down sign sa tiyan mo. Pinapabagal niya yung pag-process ng pagkain dyan. Ang resulta, mas matagal kang nakakaramdam na busog. At kapag busog ka, syempre, mas konti ang kakainin mo. Makes sense, di ba? Pangalawa, at ito yung parang magic, kinakausap niya yung utak mo, as in nagsesend siya ng signal sa appetite center mo na nagsasabing, "Hey, puno na tayo dito," kahit konti pa lang yung nakain mo. Kaya yung mga biglaang cravings, nababawasan. Pero teka, heto yung kailangan nating malaman. Originally, ang Ozempic, hindi yan para sa pagpapapayat. Para talaga yan sa mga taong may type 2 diabetes. Tinutulungan niya yung pancreas na mag-release ng insulin kapag mataas yung blood sugar. So yung weight loss, actually, side effect lang yan. At dahil napag-usapan na rin lang natin yung side effects, let's talk about the reality. Kasi oo, marami ang nakakaranas nito. Ano ang number 1 sa listahan? Yan yung pagduduwal o nausea. Yung feeling na parang nasusuka ka pero hindi naman. Ang hirap nun. Aside sa pagduduwal, pwede ka ring makaranas ng diarrhea o kaya naman, sa kabilang banda, constipation. Kaya, sa mga unang linggo mo, baka maging very close kayo ng banyo nyo. At syempre, kasama rin dyan minsan yung pananakit ng tiyan o abdominal pain. Now, itong mga problema sa tiyan, usually sa umpisa lang yan habang nag-a-adjust pa yung katawan mo sa gamot. Okay, so listen up kasi ito sobrang importante. Yes, bumababa yung timbang mo sa scale pero hindi lahat ng yun taba. Sinasabi sa ilang pag-aaral na up to 40% ng nababawas sa'yo pwedeng manggaling sa lean mass. Ano yung lean mass? Yan yung muscles at buto mo. At alam nyo ba, mas mahirap yan ibalik kumpara sa taba. Okay, let's get serious for a moment. May tinatawag na boxed warning ang Ozempic mula sa FDA. At para sa kaalaman ng lahat, yan na yung pinakaseryosong warning na pwedeng ilagay sa isang gamot. Bakit? Dahil may potential risk ito ng isang type ng thyroid cancer. Nakita to sa animal studies, pero yung risk sa tao, yun pa yung inaalam. Meron pa. Isa pang seryosong risk, acute pancreatitis. Pamamagato ng pancreas na sobrang sakit. And yes, pwede itong maging fatal. Kaya pag nakaramdam ka ng matinding sakit sa tiyan na parang tumatagos hanggang sa likod mo, stop the medication and call your doctor. Agad-agad. And the list goes on. May iba pa ring posibleng seryosong side effects tulad ng problema sa gallbladder, kidney injury, lalo na kung na-dehydrate ka dahil sa pagsusuka o pagtatae, at pati pagbabago sa paningin, lalo na kung diabetic ka. Kaya ito yung pinaka-importanteng tandaan sa lahat. Ang Ozempic ay hindi parang vitamins na pwede mo lang i-add to cart. This is a powerful prescription drug. Ibig sabihin, kailangan mo ng reseta at kailangan mo ng gabay ng isang totoong lisensyadong doktor. So, kung may isa lang kayong bagay na matatandaan mula dito, sana ito yon. Please, huwag na huwag kayong gagamit nito ng walang konsultasyon sa doktor. Sila lang at sila lang talaga ang makakapagsabi kung safe ba to para sa'yo base sa buong medical history mo. And of course, for clarity's sake, itong ginagawa natin ay for educational purposes only. Hindi po ito medical advice. Ang best friend nyo pa rin sa usapang kalusugan ay ang inyong doktor. At please, never ever self-medicate. So, sa huli, ano nga bang Ozempic? Isipin niyo siya bilang isang tool, hindi isang magic wand. Oo, aprobado siya, pero para gamitin kasabay ng proper diet at exercise. Hindi ito shortcut para palitan ng isang healthy lifestyle. Katulong lang siya, hindi siya yung kapalit. Thank you for watching Carb Priza. Don't forget to like, share, and subscribe for more practical health tips. Stay informed, stay healthy.